Mga kapatid, sa ating banal na pagdilimong na ito, sama natin sa ating panalangin ang ating pasalamat at natatanging kaibigan ni na Willie Gutierrez at pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Tarampa sa Busos, Bulacan, Romeo at Griselda Galzote at pamilya, Dennis at Mary Santos at pamilya, Danilo at Emily Sebastian at pamilya, Elma Nagvador at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Nante at Marisa de la Cruz at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, June at Soli de Rosario at pamilya, Christopher at Janet Lo at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Noel at Zenny Galvez at pamilya, Dr. Marat Marie Tolentino at pamilya, Dr. Abisay Banaga at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Marieta Quirol at pamilya, Vic at Susie Mendoza at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Edgardo at Aida Cunanan at pamilya, Renet David Leon at pamilya, Bel Arcagatin at pamilya, Alicia Arcega Villacrucis at pamilya, Celi Celine Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Mila Digolong at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, KD ng ETV Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Reverend Father Opino Pensuli, Bishop Dennis Villaroo, para sa kaligtasan nila Lola Santos at pamilya, Glenn at Hannah Emeterio at pamilya, Eli Flores at pamilya, Johnny at Diana Marfil at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Victor at Divina MC at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, George at Vincula at pamilya, Erwin at Suzette Gonzalez at pamilya, Piling Villanueva at pamilya, Camila Sarwakino at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Ruela Villedo at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Pedro Moradas at pamilya, June at Doris Pinejera at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Evelyn G. Budag at pamilya, Gaspar at Susan Lumari at pamilya, Reyna K. Ilabo at pamilya, Emelita de la Cruz at pamilya, G. Majola Linden, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorena at pamilya, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adat at pamilya, Dr. Unaisa Katrina Monera at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Chester Calabis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, ang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Digino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salat ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Evelyn Suasito, Eloisa Villamin, Eric Emaroy, Emmanuel Kyle Cabanilla, Philip Valdez, Rabi Banaa, Capiscar Manegro, Timoteo Rubela, Jose Ina, Janet Emlo, Jovan Perez, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cheryl Del Mundo, Marian Maravilla, Mark Joseph Bernardino, Minda James Saison, Joanna Crisquena, Pito Soriano, Jojit Santiago, para sa kaarawan nila Lucy Penuela, Josephine Lunaria, Pamela I. Reyes, Jen Navarro, J. Rum Julian, Erica Perez, Colin Canosa, Riazel Rivaldo, Olive Librando, at para sa kapayapaan ng kaluluwa nila Suraida, Ricardo, Sinitonia, Viviana Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Puloy, Dean, Raquel, Frederick, Nelson, Nicolas, Eric, Alfredo, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Trisita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Rosette, Gedora, Pedro, Felisa, Lucida, Justin, Roy, Julinta, Sofia, Alejandro, Roderick, Ferino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pepito, Maria, Ricardo, Jose, Mark, Wilfredo, Maria Mercedes, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na mga namayapa mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalim ng angka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa bawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng Diyos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagaliayan mga makasalanan ng sisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigay mo ang aming mga kaibigan, na sa iyong patnubay ang iyong mga kinaluludan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ibig aming magampanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Ahab si Elias na taga-Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon, hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman, siya ang umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo tinutulungan. Huwag sana akong bayang mabuwal, handang lagi siya sa magsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung sa gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo tinutulungan. Sa panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat saan man naroon, ikaw iingatan, di ka maaano kahit nakailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo tinutulungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapi, sapagat aalimin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga naglimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang nilimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagat kaabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis na puso, sapagat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagat sila tuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagmimikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawag kasinungalingan. Mag-iwang kayo at magalak, sapagat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao
sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang sermon o ang kanyang pangangaral sa mga tao nung siya ay naroon sa mundo. At ang pangangaral niya na ito ay mga aral na nagbibigay ng katuparan sa mga naunang itinurulin ng ating Panginoon, na kung saan binibigyan niya ng pag-asa ang mga tao at binabago niya ang kanilang pananaw, sapagat pinalanarin niya ang kanilang pananaw sa buhay at ang kanilang ugnayan patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ating mabuting balita, kapag po ito'y binasa natin ng mabilisan lamang, nang hindi tayo nagdidilay ng mas malalim, marahil punong-puno ito ng kabalintunaan para sa atin. Marahil hindi natin matatanggap yung mga pananalita na ito ng ating Panginoon. Sapagat ibang-iba ito ay kabaliktaran ng lahat ng inaasam natin, ng lahat ng ating inaasahan habang tayo ay nasa lupa pa lamang. Kaya nga po mga kapatid, sa ating mabuting balita, ano ang sabi ng Panginoon? Mapalad ang mga aba, ang mga pobre, mapalad ang mga mahirap, mapalad ang mga duka, mapalad yung mga talagang walang-wala sa buhay. Kaya nga po, ito'y para sa ating Panginoon. Pero dito sa atin, sa mundong ibabaw, paano naging mapalad ang isang mahirap? Paano naging mapalad ng isang kapuspalad? Ni kakainin nga, hindi niya alam kung saan huhuhunin. Lalo tigit ngayon na tayo nababalot ng salot, ang mga mayaman ay naghihirap, ang mga mahihirap ay lalo naghihirap. At yung walang-wala ay talagang wala ng pagkukunan kahit saan pa. Kaya paano natin sasabihin, mapalad ang mga mahihirap, mapalad ang mga duka, mapalad ang mga aba. Kaya nga po mga kapatid, parang mahirap tanggapin. Kaya hindi po naman anong sabi sa mabuting balita, mapalad ang mga nangahapis, mapalad ang mga pinag-uusig, mapalad ang mga mapagpakumbaba, mapalad ang lahat ng mga taong gumagawa ng daan sa pagkakasundo. Kaya nga po tinignan nyo rin sa atin, paano mo sasabing mapalad yung mga taong nagdalingin daan sa pakikipagkasundo? Mapalad kapag nagtagumpay yung pagkakasundo. Pero may mga pagkakataon, pinagkakasundo mo na, pero sa bandang huli, ikaw pa ang mapagbibintangan. Pinagkakasundo mo na, sa bandang huli, galit pa sa iyo. Kaya nga po kapag gaganoon, paano mo masasabi na ikaw ay isang papalad? Kaya hindi po naman, paano sasabing mapalad ka kung inaapi ka ng kapwa mo, niyuyurakan ka? Paano mo masasabi na mapalad ka kung pinagpupusik ka at sinasaktan ka ng iba? Kaya nga po, ibang-iba ito sa sinasabi natin sa mundo. Ibang-iba naman ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Sapagat para sa ating Panginoon, ang tunay na mapalad, ang tunay na pinagpala, mas malalim kaysa sa ating inaasahan. Kaya nga po sa atin sa mundo, ang gusto natin, tayo yung namamayani, tayo yung nananakit, tayo yung makapangyarihan, tayo yung tanyag, tayo yung maraming mga ginagawa na para sa ating sarili. Tayo yung nagkakamal ng mga ari-arian para sa ating sariling kapakanan. Iyon ang sinasabi nating mapalad. Kaya kapag kalimbawa, yung isang kapitbahay mo, nung dati mahirap lang, pero pagbalik sa bahay ninyo matapos ng ilang taon o ilang pung taon, ay makikita mo, nakakotse na. Magarang-magara ang kotse, makinis, bagong-bago. At ano sinasabi natin? Napaka-pinagpala naman ng tao na yan. Yung iba nga ang pagkakasabi, napakaswerte naman sa buhay ng tao na yan. Noong dati mahirap lang, ngayon ay asenso na. Kaya nga mga kapatid, paano kung halimbawa, dati mahirap ka na nga, tapos pagbalik mo sa bahay ninyo, matapos ang ilang buong taon, na ikay umalis sa inyong lugar, babalik ka, wala kang kotse, at ano ang iyong daladala? Hindi kotseng magara, ang daladala mo ay kariton, sapagat naghahamot ka ng mga basura na po pwedeng ibenta, yung ibang mga pwedeng i-recycle. Kaya nga po tingnan ninyo mga kapatid, masasabi mo ba na mapalad yung ganong mga tao? Kaya nga po mga kapatid, ito ang pamantayan natin ng mapalad at hindi mapalad. Pero sa ating Panginoon, mas malalim. Sapagat ang kanyang pamantayan, hindi lamang yung pamantayan ng tao, ang kanyang pamantayan ay yung makapagbibigay sa atin ng mas ibayo na kaligayahan. Kaya nga po mga kapatid, magkaiba yung saya, magkaiba yung dala. Kaya nga po kapag halimbawa, marami kang salapi, maraming mga tao na lumalapit sa iyo, natural na magnet yan. Pag marami kang pera,
marami ang mga magtuturing sa iyo na kamag-anak. Kapag marami kang pera, marami ang kikilala sa iyo, gusto dumikit sa iyo. Kaya nga ang sabi, masaya ka. Pero ang tanong, tunay ka ba na nagagala? Sapagat masaya ang labas lamang. Pero nagagala ka ba sa kaibuturan ng iyong kalooban? Sapagat marami kang ang kasama, marami kang ang kamag-anak na kumikilala sa iyo. Pero sa katunayan, dahil may pera ka, ang kinikilala lamang sa iyo, hindi naman yung pagkatao mo. Ang kinikilala sa iyo, yung daladala mo, yung pag-aari mo na salapi. Subukan mo na wala ka ng pera, hindi ka nakikilalanin. Kaya nga po mas mainam yung mga taong kahit kakaunti at kapos sa buhay, subalit meron namang mga mahal sa buhay na talaga namang tumatanggap sa kanila. Meron mga taong mahal sa buhay na talaga namang kumikilala at nagmamahal sa kanila. Hindi lamang saya ang inudulot nito sa ating muka, sa ating pisngi, kundi nagdudulot ito ng galak sa ating kalooban. Ganyan po naman mga kapatid, kung marami kang salapi, anong sinasabi sa atin? Makabibili ka ng pinakamagana na higaan. Yung po bang higaan na hindi lang basta higaan. Yung iba nga po, maganda pa yung higaan, no? Yung iba talagang umaalon. Bakit? May tinatawag ngayon na water bed, no? Kaya kapag humiga ka, para kang nakahiga na hindi pinag-iheli ng alon ng tubig doon sa iyong higaan. Kaya nga po yung iba naman, mayroong tinatawag na airbed, no? Nakagamit naman yan dati, no? Mayroong airbed na tinatawag. Yung po bang sa halip na spring, sa halip na foam, yung nasa loob ng kutsyon mo, ang nakalagay ay hangin. Kaya talaga namang swabe pag humiga ka. Yung iba naman, mga kapatid, pati sa size. Noon dati, mga kapatid, no? Yung mga unang mga tao natin, kung matulog yan, yung ibang mga kamag-anak natin maraming araw, sa bangkulak, okay na. Sa papag na maliit lang, okay na. Pero ngayon, iba-iba ang sizes ng higaan. May queen size, merong king size, ayan, merong mga ganyan, no? At kapag halimbawa, sa queen size, malaki-laki, pero kapag king size ang bed mo, pwede kang magpabaling-baling doon, di ka mahuhulog. Bakit? Malapad ang inihigan mo. Kaya nga po sa ngayon, yung pong ibang mga higaan, hindi lang basta malambot yung higan mo, may disenyo pa ang higaan mo. Pero nung sabi sa atin, makabili ka man ng pinakamagara na tulugan, makabili ka man ng pinakamagara na higaan, pero isa lang ang hindi mo mabibili. At ano yun? Makabibili ka ng magandang higaan, pero makabibili ka ba ng pagtulog? Baka mamaya, mga kapatid, nakahiga ka nga sa napakagandang higaan, hindi ka naman mapakali. Bakit? Kasi iniisip mo, baka manakawang ka dahil marami kang ari-arian. Iniisip mo, baka pasukin ang bahay ninyo kasi nakakaingit ang bahay ninyo, napakaganda. Iniisip mo, baka mamaya may masamang loob na pumasok sa inyo kasi marami kang pera na nakatago sa inyong bahay. Iisipin ninyo, baka mamaya ay mapasok at pagbantaan ng iba. Bakit? Baka mamaya kidnapin ka pa sapagat may pambayad ka ng ransom. Marami kang salapi. Kaya nga po, makabibili ka ng pinakamagarang higaan, pero yung pagtulog, hindi mo mabibili. Kaya nga po mga kapatid, no? Yung pong mga kasama natin sa ating paligid, mabibili mo yung gusto mong kasama, pero makabibili ka ba ng tunay na pagmamahal? Yung pagmamahal, hindi nababantayan ng anumang salapi. Kaya tingnan niyo sa ibang bansa, lalo na sa isang bansa, doon sa Europa, doon po sa ibang bansa, sa isang bansa na ito sa Europa, legal. At talaga namang para sa kanila, marangal na trabaho yung pagiging prostitute. Kaya nga po yung ibang prostitute ay para ka na bumibili ng damit na nandun sa isang salamin at nandun naka-display. Kaya tuturo mo lang kung anong gusto mo, kung magkano ang budget mo, pagkatapos may kasunduan na kayo. Hindi nakakahiya para sa kanila, legal para sa kanila. Pero mga kapatid, may pambayad ka man sa prostitute, mabigyan man ng kasayahan ang iyong muka sapagat natutuwa ka na meron kang kasama na ginagamit mo sa gabi nito. Subalit mga kapatid, ang hindi mo kayang bigyan yung ligaya ng isang taong nagmamahal sapagat matapos mo siyang bayaran, tapos na sapagat ang ugnayan ninyo, business lamang yan. Pero kapag ka po yung tunay na nagmamahal sa iyo, kahit na may pera ka o wala, sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Kaya nga po hindi ibig sabihin, marami kang salapi,
masaya ka. Kaya nga po, kabaliktaran yung ating nararanasan tumisan. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na mas malalim. Mapalad ang mga aba, hindi sapagat gusto ng Diyos na maghirap ang mga tao. Mapalad ang mga aba, sapagat sa kanilang kaabahan, sa kanilang kawalan, sa kanilang karukaan, maaalala nila, hindi sila walang-wala. Sapagat mga kapatid, wala ka mang pera sa bulsa, meron namang Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ka walang-wala sapagat meron kang Diyos na aasahan na tutulong sa iyo. Kaya mapapalad yung mga nahapis. Bakit? Sapagat sa iyong panghinagpis, ang Diyos ang magiging ligaya mo. Mapalad ang mga pinag-usig. Bakit? Hindi sapagat gusto ng Diyos, inaapi tayo. Ang sinasabi lamang ng Panginoon sa atin, kung talagang hindi mo maiiwasan na huwag kang usigin, mas mainam na ikaw yung inuusig kaysa ikaw yung nang-uusig. Mas mainam na ikaw yung ginagawa ng masama kaysa naman sa ikaw ang gagawa ng masama laban sa kapwa. Kaya nga po kung may magagawa ka lang para iwasan na makagawa sa'yo ng masama ang iyong kapwa, bakit ba hindi? Bakit ba hindi mo pipiliin ang pagkakataon na yun? Kaya lamang, kung nasukol ka na, mas mainam na ikaw yung nasa panig ng mabuti kaysa naman ikaw yung nasa panig ng masama. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, mas malalim na paalala sa atin ng Panginoon. Di lamang magbibigay ng ngiti, ng saya sa ating mukha, kung ang dulot sa atin ng ating Panginoon ay magdudulot sa atin ng gala sa ating kalooban. Sapagat mas malalim ang aral na itinuturo sa atin. Kaya nga po mga kapatid, dahil lahat ng mga namin ito, tinatawagan tayo ng ating Panginoon na sana mas malaliman natin ang ating pagtingin sa buhay at mas lumalim din tayo sa ating ugnayan sa ating Panginoon nang sa gayon pagdating ng panahon tayo pupuri ng galak ng ating Panginoon pagsapit natin sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaan na mula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Sa bawat pananghita ng ating tutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yung mga naharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. At inawang isa puso ang tulong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay naway palakasin at ilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumaw naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nagawagin namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Para kasiguruhan kami, panatilihin mo kami malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-ahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating
Ang madaming lumikha, tungayan mo at kalugdan ang pamilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapati at ang aming pag-ibigay iyong pag-alami. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaasa na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aking kinaligtan dahil sa aking pagkasalawaan, gumawa ka pa rin magandang paraang may magunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang ibinawal na anak ay nag-iisa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapamigtas sa aming pagkapahabak at pagkalilo ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalakitan, kami nilulunyi sa iyong kalakitan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang usap loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinag-atihamin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya ginawa noong matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa naman tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagdalagas sa akin. Mga kapatid ng misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagamatay at muling pagkabuhay ninyo, anak. Kaya iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung dinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos katawan ng dugo ni Kristo ay mabubulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malinapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, at Tineris naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Panilahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulutugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa taluhin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, aral ng sa
masama. Hinihiling namin kabigat sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanardigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tukayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami lamang sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito, at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman, at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ng lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin ka. San Rafael Arcangel, Panalangin ka. San Roque, Panalangin ka. San Lorenzo Luis, Panalangin ka. San Pedro Calungsod, Panalangin ka. San Pedro Apostol, Panalangin ka. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pabibiging kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulutan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.